What's up mga kaharabas? Kamusta po kayong lahat? Isa na naman pong episode mula sa I Am Harabas channel. At nandito po tayo ngayon sa ating backyard aviary. So, yung mga nakaraang episode mga kaharabas, kumuha po tayo o nagwalay po tayo. O ang term po ng mga mag-ibon talaga is nag-harvest. Yan, nag-harvest tayo ng isa ng na sisiw ng albs. Ayan o. Ayan. So, bakit po natin ginawa yon? Para i-hand feed po natin at para maging super amo sa atin ng ating magiging ibon, Yan po. Well, ibon na siya ngayon, pero I mean, pag laki niya, sobrang amo niya. Yan. So, kagabi po, kwento ko lang, nakausap ko kagabi yung mga mentor ko sa pag-iibon, Si Kuya Bong, tsaka si JR. So, magkasunod ko po silang kinausap. Actually, parehas yung advice po nila na kapag may sisiw ka, hanggat kaya mong i-hand feed mo na lang para lumaki silang sobrang amo. O, diba? So, change plan tayo mga karabas. Instead na isa lang yung i-hand feed natin at alagaan natin. So, lahat po ng sisiw doon na pwedeng pang i-hand feed ay kukunin ko po para alagaan natin ng pakain para maging maamo sa atin. Tapos, nagkaroon po ako ng idea na, well, later on, naihiwalay ko po ito, lahat ng magiging maamo na to para, di ba, pag gusto natin pumasok doon sa area, for example, ganito kalaki, magkakasama lang sila dyan na sobrang amo nila. Pag pumasok tayo, yung kaya natin padapuin sa katawan natin, pwede natin patukain, di ba? So, yun po yung target natin, makapag-produce ng ganong kaamong mga ibon. So, ayun. Simulan na natin yung pagnakaw na naman ng mga anak ng ating alba, So, dito natin ilalagay. Ayan. Pasok tayo. Sa aviary ng mga lovebirds. Yung sisiw dito mga karabas. Pinakita ko yung screenshot nitong mga sisiw dito. At sabi ng mga mentor ko, hindi na daw pwede itong i-hand feed dahil malalaki na sila. Tingnan nyo po. Ayan. Alanganin na daw yan. Mamatay daw po yan. Kasi matitigas na daw ang ulo niyan. Dito hindi ko alam kung mayroon din. Log pa lang. Ito pala mga karabas. Mamaya maglalagay din tayo ng panibagong yung cattle bone o yung likod ng tawag dito ng bagulan. Tingnan niyo mga karabas. Meron ako nilagay dati diyan, kaya lang ubos na. Yan Tingnan niyo. So kaya maglalagay ulit tayo ng bago ngayon. Alright. Pampalubag-loob sa kanila kasi kinuha natin yung mga anak nila. Kukunin natin yung mga kasamahan niya kahapon. Ito, wala ito. Ito yung mga sisiw. Yan. Kukunin ko na kayo. Yan Hello. Cute. Ikaw pa. Kapatid to mga karabas ng unang kinuha natin. Yan Oops. Sanay naman yan mga karabas na na hin-harvest yung kanilang sisiw kasi mga breeder po ito Itong nanggaling doon kay Brother JR tsaka kay Kuya Bong, mga breeder na po yan. So, kaya sanay na sila na kinukuha yung mga sisiw nila. So, at least hindi na siya masyadong malungkot ngayon kasi, di ba, may mga kasama na siya. Kasama niya ng mga kapatid niya. Ito na yung ating formula. So, DIY pa lang po ito. Cerelac at saka Chick Booster. Hindi pa kasi dumadating in order ko na ready mix na. So, meron pong nabibili na ganun Lagyan natin ng maligamgam.
Sakto lang. Ayan o. Pinong-pino po ito. Okay. Ito muna. Gutom to eh, oh. Talagang... Kahapon ko lang siya kinuha mga karabas. Pero, ano na siya? Sanay na agad siya. Actually, napakain ko na to kayo ng umaga. Kayo ng umaga pagising ko. Sanay na agad siya mga karabas. Dahan-dahan. Yan, oh. Pag inalis niya yung ano niya, yung tuka niya, stop muna. Yan, oh. Yan, oh. Katuwa naman tingnan. Mabubuhay kita. Kasi marunong kang kumain. Easy lang. Ito mga karabas. Challenging na naman to kasi bago na naman to eh. Hindi alam kung okay. Ay, walang laman yung tiyan niya, oh. Yan, challenging sa umpisa. Unti-unti lang sa umpisa. Maganda nga daw po yung kakamulat lang eh. Yan. Yun. Ano agad oh. Accept niya agad. Dali. Ito pa. Ito. Hindi dyan. Cute. Kaya ang dahan-dahan yung paghawak natin sa kanya, parang napaka-fragile eh. Yun. Konti-unti lang. Para matunawan. Ito. Itong pagkain. Ito yan, oh. Yan. Yan na. At yun na mga karabas. Nasubuan agad natin. Hand feed agad. Next, itong super liit. Sibulilit. May laman yung ano niya. May laman pa yung butsi niya, pero try natin patikimin. Bagong pakain siya. Ayan, oh. Kain niya rin, oh. Yun. Iwasan natin yung mapunta yung ilong niya. Malagyan. Sabi lang mga karabas, pautay-utay lang, paunti-unti. Diyan lang muna. Mamaya, subukan ulit natin yan at yan. Paunti-unti lang talaga. Parang nabarhan tong ating ano yan. Yun, oh. Ngayon, nakakain si Bulilit. Trala siya yun. Ibang lasa yun, siguro. Ito. Okay, mga karabas. Yun lang muna. Simple update lang po sa ating plano, ano. So, nagbago yung isip natin. Nung una, kumbaga parang ano nga lang eh. Parang practice, ano lang eh. Parang trial lang yung gagawin ko sana. Kaso, nagpayo yung mga mentor ko.
anuhin mo na, i-hand feed mo na yung mga sisiw para maamo sila. Kasi kung talagang gusto mo, itutuloy-tuloy mo talaga, siyempre gusto mo, maamo sa'yo yung mga ibon mo. Which is tama naman sila. Kaya sinunod natin mga karabas. Ayan. So payo din ni Kuya Bong, dagdagan ko daw yung butas dito. Ay, yun nga pala, dagdagan ko yung butas na to. Dito muna sila uli. At eto na mga karabas. Ayan. Nalagyan na natin ng mga additional na butas sa side para mas well ventilated sila, no? So, okay. Balikan natin sila sa kanilang bagong pugad. Dagdagan natin ng ng ito. Ng bunot. Para mas maging malambot. Tapos once in a while, papalitan po natin to kapag medyo marami ng poop. Welcome sa bagong pugad. Ayun mga karabas, salamat po sa panonood, ano? At abangan po ninyo yung mga susunod na update pa dito sa ating hina-hand feed na mga African lovebirds. Ingat po lahat. God bless.